pure conscience produce faithful service. Church, ito yung susi. Bakit madami sa atin hindi nakakapaglingkod ng maayos sa buhay na Diyos? Pag binaliwala mo ito, you miss the opportunity na ang Diyos mag-work sa buhay mo para makapaglingkod ka sa Kanya. A defiled conscience produces defiled living. But unto them that are defiled and unbelieving is nothing pure. Even their mind and their conscience is defiled. Kagaya na binabanggit ni Isaiah, even your righteousness are as filthy rags. Kaya may kinakailangan mangyari. Or else, pag lumabas ka na walang nangyari sa'yo, paglabas mo, ang buhay mo, lahat ng gagawin mo is nothing pure. Ang defiled and unbelieving, walang ibang mapuproduce kundi nothing pure. Filthy rags lang sa paningin ng Diyos, mga kapatid. But their mind and their conscience is defiled. Until today, mga kapatid, yung isip mo na pinagmumulan ng standard at yung conscience mo na siyang mag-i-evaluate ng conduct and words mo, parehong defiled. Yung pinagmumulan, yung taga-filter mo, ibig sabihin yung lalabas mo, nothing is pure then. Conscience itself is not the supreme authority. It is always God's word, mga kapatid. Ang conscience nag-reflect lamang ng harsh response natin sa God's revealed truth. Kaya nga po, mga kapatid, kapag ka repeatedly ini-ignore mo yung conscience mo na yan, it becomes weak. Eventually, mga kapatid, sa kakaresist mo, titigas ang puso mo. Kaya, di ba, sabi ng magulang, di ba sinabi ko na sa'yo yan? Ilang beses ko inulit sa'yo yan? Masas ka buntok. Tama? Yun lang yung mga pamantahan doon eh. Ilustrasyon doon eh. Laging tayong pinapangaralan ng Diyos, inaabot tayo ng Diyos, kinakausap ka ng Diyos, tinataboy mo. Parang nurse, doktor, inoperang ka ng gamot, tinatapos mo yung kamay niya. Na alam niya, may karamdaman ka, gusto kanyang pagalingin, you do not take the medicine. You refuse the giver. That is what you do to God. Kaya nga, anong nangyari? Lumala, napahamak, kinamatay, mga kapatid. Kaya po, hindi maganda talaga matigas ang puso ng tao. Romans chapter 1, kanya pong dinemonstrate yung downward spiral po ng sin, mga kapatid. The humanity, pag sinupress po yung truth ng Diyos, mga kapatid, even yung nire-reveal ng Diyos sa kanila, pag yan ay nireject mo, you will exchange the glory of God to idols. Magiging idolatry po yan. Eventually, you lose the proper moral discernment. Eventually, yung every sinful act sa'yo, mga kapatid, ay wala na pong dating sa'yo. Insensitive na. Sinful living is never merely behavioral. It is theological. Ang pamumuhay na masama, may theological na pinagmumulan. Kasi po, defiled po ang mind and conscience na kinakailangan pong ayusin ng Diyos. Hindi lamang moral reform kinakailangan natin, hindi po lifestyle exchange, hindi new environment ang kinakailangan natin. Christ cleanses the conscience. The greatest burden po ng humanity, mga kapatid, na kanyang dinadala, hindi lamang po yung consequence ng sin, but the guilt of sin. Throughout the Old Testament, mga kapatid, nag-o-offer po yung mga mananampalataya, yung mga tao ng Diyos, because they could never permanently remove yung guilt eh. Ang ginagawa lang nila, nag-o-offer sila, mga kapatid, para temporarily makover yung sin nila. Pero ultimately, it points to the coming Redeemer. Kaya nga si John the Baptist, maliwanag yung kanyang proclamation eh. Nung dumating si Christ, sabi niya, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Kasi alam niya, yung tao niya, tuon pa man, they have a lamb na kinakailangan spotless, kinakailangan blameless, i-offer nila, mga kapatid, para sila ay makover yung sin nila. Pero dumating na yung Lamb of God, hindi na magko-cover, sapat na once for all, na mag-aalis, magpapatawad. Kasabi ni Paul sa mga Ephesians mga Ephesians at sa mga Colossians sabi niya, "In whom we have redemption, through His blood, even the forgiveness of sin." Ang forgiveness of sin, hindi lamang yung sin na tinatanggal niya, pati yung guilt na dala-dala po ng tao. The guilt, mga kapatid, na bine-bear ng tao. Wala na po ibang ceremonial cleansing today, mga kapatid. Because the blood of Christ already satisfy God's divine justice.